Hi, kapatid! Ito ang mga signs kung ikaw ay napapalayo na kay Lord. Number 1, hindi ka na nagpe-pray. Magpe-pray ka na lang kung kailan mo gusto. Na dati, 2 to 3 hours pa kayong nag-uusap ni Lord. Ngayon ata, ultimo 5 minutes para magpasalamat sa Kanya. Wala na din. Number 2, kapag may problema ka, hindi mo na naiisip si Lord. Hindi mo na naiisip na siya ang tutulong para sa'yo. Masolusyonan yung problema mo. At ikaw na ang gumagawa ng sarili mong solusyon. Number 3, masyado ka nang nakafocus sa buhay ng pangmakamundo. At nakikisabay ka na sa pangmakamundong bagay. Number 4, hindi ka na excited magbasa ng Word of God. Hindi ka na rin excited mag-attend ng church. At wala ka ng time magpunta sa mga gawain pang Lord. Diba nakakalungkot? Number 5, wala ka ng time para sa Kanya. At wala ka na rin time magbasa ng salita Niya. Dati, meron ka pang pa-alarm or madaling araw para makapagbigay ng oras sa Kanya. Ngayon, wala na rin yun. Number 6, wala ka na rin ganang mag-share ng salita Niya. Na dati, excited kang gumawa ng mga videos, excited ka pang pumunta sa mga bahay-bahay, mag-street preaching, no? Para i-share ang word Niya. In short, on fire ka. Ngayon, wala na. Number 7, hindi ka na marunong tumanggap ng mga rebukes and corrections. Kapag nire-rebuke ka or kinokorek ka, ikaw pa ang galit. At ito pa, no? Hindi ka na rin nakakapag-devotion at patay na rin yung prayer life mo. Kasi diba package na yan? Kapag wala na yung prayer life mo, wala na yung devotion mo, wala ka nang ganang mag-attend ng church, wala ka nang ganang magbasa ng Bible, wala ka nang ganang mag-share ng Word of God, wala na. So, ibig sabihin nun, napapalayo ka na. At mas ginugusto mo na ngayon yung mga dating ginagawa mo nung wala ka pa sa Panginoon. Kaya kapatid, gusto mo yon? Kung yung mga binanggit ko ay meron ka sa mga yan, ibig sabihin nun, unti-unti ka nang napapalayo sa Lord. At huwag na huwag mong hahayaan na tuluyan ka nang mapalayo sa Kanya. Kaya mo nga narinig to at napanood Kasi gusto ka ng Panginoon na bumalik sa Kanya. Alam mo kung paano? Balikan mo kung paano ka nagsimula sa Panginoon. Balikan mo kung paano mo unang minahal ang Panginoon. Yes, naamin ko, no? Mahirap para sa'yo. Pero kung may gawa at sisimulan mo ulit, walang imposible. May mangyayari kung magsisimula ka ulit at kikilos ka ulit. Alam mo kapatid, hindi pa huli ang lahat. Yan ang tactics ng kaaway. Dahil ayaw kanyang lumapit at bumalik sa Panginoon. Pero hindi yan ang dahilan, kapatid, no? Para hindi ka na makabalik. Kasi yan naman tayo mga Kristiyano Nahihiya na tayong bumalik. Kasi nagkakasala ka ng paulit-ulit. Pero diba, God says that I am with you. He is always inviting you in His presence. Diba? Matthew 11:28. I'll give you that verse, no? Come to me, all of you who are weary and burdened, I will give you rest. No? Kasi kapag napalayo tayo sa Panginoon, yan ang nangyayari sa atin. May mga bigat, may mga problema,
nabitbit natin. At yan na yung nagiging reason kung bakit hindi na natin magawang lumapit sa Panginoon. And at the same time, nahihiya tayo dahil sa mga kasalanan natin. Pero sabi ng Lord, come to me. So ano pa ba ang inaantay mo? Huwag kang mahiya, bumalik ka hanggat may pagkakataon ka pa. Okay? Uy, babalik na yan. Magiging on fire ka ulit. Basta kumilos ka lang at gawin mo lang ulit. I'm rooting for you. God bless.